Alright mga amigos, ngayong kumpirmado na nga pong idedepensa ni WBA World Super Middleweight Champion Armando Resendiz. May kartadang 16 wins, 2 losses with 11 knockouts. Ang kanyang titulo laban kay former Junior Middleweight World Champion Jaime Munguia. May kartadang 45 wins, 2 losses with 35 knockouts ngayong darating na Mayo. Co-main event sa bakbakang David the Mexican Monster Benavides at Gilberto Zurdo Ramirez. Naisipatupad ng trainer ni Resendiz na si Manny Robles na sumailalim si Jaime Munguia sa BADA testing. Ito ay dahil nasangkot kasi si Jaime Munguia noong nakaraang taon sa paggamit ng performance-enhancing drugs. Taong 2024 na-upset si Munguia ni Bruno Sorache sa pamamagitan ng 6-round knockout. Taong 2025 naman po mga amigos, bumawi si Jaime Munguia kay Bruno Sorache sa pamamagitan ng 12-round unanimous decision win. Pero ilang linggo matapos ang panalo na yan nagpositibo po itong si Munguia sa banned substance. Bagamat kalaunan ay napawalang sala rin po itong si Munguia, pero upang makatiyak na magiging patas ang bakbakan sa darating na Mayo, nais po ng trainer ni Resendiz na si Manny Robles na sumailalim sa BADA testing ang dalawang mandirigma. Sa pagkakataong ito, tila ayaw na pong magulangan ni Manny Robles ang kanyang bata. Dahil kung matatandaan nga po natin kamakailan ang kanyang alaga na si Brandon the Heartbreaker Figueroa. Bagamat nanalo ito ng TKO laban kay former World Featherweight Champion Nick the Wrecking Bull. Pero sinasabi nito na nagulangan sila sa pagsusuot ng gloves sapagkat pagdating daw po nila sa mismong venue ay nakasuot na ng gloves itong si Nick Bull at hindi nila nasuri ang paglalagay nito ng hand wraps. Samantala sa iba pang balita, bagamat dismayado si matchroom promoter Eddie Hearn na hindi niya na-close deal ang paikapagsagupaan ni Jaron Boots Ennis kay Virgil Ortiz Jr. at hindi nabigyan ng laban si Boots sa buwan ng Abril o Mayo. Pero sinisigurado umano ni Hearn na sa darating na Hunyo, isang malaking laban ang ikakasa niya para kay Ennis. Bagamat hindi pa niya pinangalanan kung sino ito, pero matunog po ang mga balita na ito ay si Unified World Super Welterweight Champion Sander Sayas. Ito ay matapos kasi ma-close deal ng Top Rank ang kanilang partnership with The Zone noong isang araw. Kinumpirma rin po ng presidente ng Top Rank na si Todd Dubop na isa si Ennis sa nais nilang ikasa kay Sayas. Pero sakaling hindi pa rin magmaterialize para kay Jaron Ennis itong bakbakang ito kontra kay Sayas, maaari pa rin pong ikasan ng matchroom ang isang malaking laban para kay Ennis dahil hawak din po nila ang IBF World Super Welterweight Champion na tumibag sa boogeyman na si Bakram Murtazaliev. Walang iba kundi si Josh Kelly. Kung atin nga pong matatandaan, bago pa man po labanan ni Ennis last year, si Wisma Lima, si Josh Kelly po ang mas una nilang tinarget. Sa madaling sabi, dati nang nagkaroon ng offer ang dalawang mandirigma, kung di man ito natuloy dati, patatamisin na lang ngayon ang deal upang matuloy na.